Sumayo ang Panginoon. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Ito ang pahayag ng mga alagad sa ating Panginoong Heso Kristo. So bahagi yun na hindi na natin kung may pananampalataya ba tayo o wala. Presumption. Tayong lahat na narito ay may pananampalataya. Bakit? Tayo ay mga binyagan. At bahagi yun ng biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Pero yung panyaya na pinapahayag ng Jesus ay dagdagan ang pananampalataya. Bahagi yun, hindi pwede katulad na kahapon o nung last week. Kinakailangan ay may naidagdag na pananalig sa ating pagtiro sa daigdig na ito. Alam mo, medyo mabigat yung pananalita na pinahayag sa ating kasi Ebanghelyo ngayon kasi anong sabi ni Jesus, kung mayroon lang daw tayong pananampalataya na kasi laki na buti ng mustasa ay bahagi yun. Well, siguro alam nila yung buti ng mustasa lalo na yung mga magtatanim. Pero ako ay tutusin, talagang nakita ko lang yung gaano kalaki o rather kalilig ang butil ng mustasa ng panahon ng pandemya. Kasi yung panahon ng pandemya, nakusin yung plantito at plantita. Hindi ako'y nakiuso. Ay makita lang natin, daliri, yung ganitong daliri, kapag tinanong mo sa mga butil ng mustasa, yung ganitong daliri, ang dami na kagad. Siguro ay hindi lang 10, sa liit, na kung saan yung makita ko namin, ay gano'ng kaliit ang butil ng mustasa, pero alam sa atin ni Jesus, kung mayroon lang daw tayo gano'ng kalaki, yung ginamit na salita, gano'ng kalaki, pero kung kasi napakaliit yung butil ng mustasa, ay masabi natin sa puno ng sikomoro. Pag wala ang punong sikomoro dito sa Pilipinas. Pero nabanggit ko na rin, siguro once, na yung pinakamalapit na may tuturin natin sa puno ng sikomoro ay alin? Yung puno ng balete. Puno ng balete. Napakalaki ng puno ng balete. Anong sasabihin mo? Magunod ka. Ngayon, magiging nila ngayon, may mga kung tawagin natin ngayon, tree morning na tayo, meron na tayong mga musik ngayon na pwedeng pumunod na malalaking puno. Pero nung panahon na Jesus, ay wala. Kaya ano sabi niya? Sabihin lang daw sa puno ng sikomoro na magunod ka. Ay mabubunod ang natin, magkakaling sa dagat. Kaya nga kung bahagi ko ng aming sarili, pag-inday natin yung sarili ko, yung butil nga ng mustasa ay napakaliit na. Ay hindi pa natin nagagawa yun. Hindi ko nga lang masabi sa puno ng kamatis natin, mabunod ka at mananim ka sa kabilang ibayo. Ay, kaya napakahalaga ho na tayo ay humiling na madagdagan ang aming pananampalataya. Kinakailangan natin na isama natin yung sa ating mga kahilingan. Hilingin natin sa Diyos. At sa patanong pamamaraan na mahihiyo natin, 3. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. 3 lang. It could be more. Una, ay pagtitiwala. Pagtitiwala na sa Diyos.
lahat ng uri ng ugnayan o relasyon ay ang pundasyon ay tiwala. Napakahalaga ng tiwala. Kaya huwag natin sirain ang tiwala. Kasi mahirap pong mag-build up ng tiwala. Pero bahagi yung pinakailangan natin, malakihin natin yung ating tiwala sa Diyos. Bahagi yun na kung saan ay makatulong tayo. At hindi lang ubas ang tiwala sa Diyos. Lahat naman tayo sa Diyos, may pananampalataya. Pero kung minsan yung ating pananampalataya din, yung tiwala natin din, ay pag sinabi natin na, hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos. Lalong-lalo na ngayong panahon na ito, na tayo lumaranas na baha, bagyo, na lindol, na corruption, sa lahat ng mga pagsubok na dinaranas natin, ay kinakailangan natin mapatalunan yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kasi bahagi ko, kung minsan, ang tiwala natin sa Diyos ay panglatak. Bakit? Naalala lang natin ang Diyos kapag kapag may bagyo, kapag may lindol, kapag may sakuna, ay bahagi ko na nawahay ko natin kalimutan. Bakit? Kasi yung ating patuloy na pamantayan sa pagkilos nito ay tulad ng pamahaw na masinusunod pa namin yung pamahiin, kaysa sa sinasabi ng Diyos, kaysa sa sinasabi ng kanyang Santa Iglesia. Bahagi yun ang makita natin. Magtiwala tayo ng Diyos natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa gitna ng maraming pagsubok na dinaraanan natin. Kaya kinakailangan natin pagtibayin yung pagtitiwala na yan na katulad ng pinamanin ko sa unang pagbasa, na yung mga tapat ay gagantimpalaan, yung mga palalo ay parurusahan. Kahit na minsan hindi agad natin nakikita sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Pagtiwala tayo sa tayo ay iniligtas ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkamit ng kaligtasan. Maalis tayo sa kanikala ng kasalanan at magkamit tayo ng kaligayahan walang katapusan sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya, yun naman yung pagiging natin pangalagaan. Palakasin natin yung ating pagtitiwala sa Diyos at yun ang ating bigyan na higit ng pagkapahalaga. At huwag mo kayong magtatago. Bakit? May mga tao, sabi na natin, naging gamit sa kayamanan. Bakit? Mas nagtiwala sila na mas pinagkatiwalaan nila yung kayamanan. Ito yung magniligtas sa atin. Kaya anong nangyari? Kaya nila magnakaw na bilyon. Bakit? Yun ang akala nila na hindi na magliligtas sa kanila. Kaya wag din kayong magtarap na bakit may mga karindong. Kahit na pinagkatiwala nila yung sarili sa kanila. Bakit? Kasi mas pinahalaga nila yung kanilang sarili. Bagaman sabihin natin hindi nila nakalimutan ng Diyos, pero ang Diyos ay na andun lang sa ibaba. Higit natin pagkatiwalaan ang Diyos. Higit sa lahat. Pangalawa, panalangin. Palagi ko tayong magdasal, Alam nyo, itong nakalipas na linggo, marinig nyo kalimitan sa mga video, sinasabi ng mga tao, Lord,
sabihin ng Panginoon, ay bahagi mo na makita natin, hindi lang kung saan na binabanggit natin yung pangalan ng Diyos sa panahon ng trahedya. Maging bahagi yun ng ating pagkilos, ng ating kalinangan, at ng ating pagkatao. Pero napakalaga ko, yung pagsisimba natin every Sunday. Kasi kapag kayo nagsimba lamang, kapag may panahon ng dilogyo o special occasion, ay ibig sabihin niya rin, bahagi yun. Kasi kung pananampalataya rin natin, parang investment yan. Compounding yan. Kapag pinabayaan natin yung ating pananampalataya, hindi na tayo nagpa-practice ng ating pananampalataya, katulad ng pagsisimbang pag-araw ng linggo, nagdidibali yan. Bahagi yun, para sabi nga naglagay ka ng pera sa bangko, dahil sa inyong money, pagkalipas ng panahon, iba na yung halaga nun. Kasi bakit? Valuation. Ganon din yung pananampalataya. Kaya napakahalaga yung patuloy nating panalangin, lalo na pagsimba natin pag-araw ng linggo. Kung mayroon kayong debosyon, pagdasal ng Santo Rosario, lalo na ngayon, buwan ng Oktubre, pagna-nobena, ay panatilihin natin yun. Kaya natawag natin ay debosyon. Kasi yun ang magbabagal ng ating pananalig sa Diyos. Pangatlo, ito yung mas mabigat sa lahat. Pangatlo, kasi kapag wala yung dalawa, hindi natin yung magagawa ng pangatlo. Yung sinabi ni Jesus na pagkatapos ang alipin ay manggaling sa kanyang bukid o di kaya ay sa kanyang pangalaga ng tupa. Pagdating niya sa bahay, paghahanda ng pagkain ng kanyang amo, at pagkatapos ay sasabihin na na ako'y abang alipin, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin. Anong ibig sabihin nito? Paglilingkod, hindi naman basta paglilingkod. Ngunit paglilingkod na may kabawaan ng buhay. Hindi o debasement ito. Ngunit paglilingkod ng kababaan ng loob. Kasi ito po ay kabaligtaran ng yung sistema ngayong panahon na ito, yung sistema ng panahon ngayon. Yan ay, kung tawagin natin yan ay deserve ko. Kaya anong sabi nga ni Secretary Vince, sabi niya, ang kakapal ng mukha, pinangangalandakan pa yung pera na kanilang kinurap. Bakit? Yun kasi yung kanilang kaisipan. Deserve ko ito. Ay hindi yung public service yan. Sininawa ko natin public service. Yan naglingkod ka para magpayaman. Hindi yun yung paglilingkod. Ang paglilingkod ay tulad ng pinahayag ko sa atin, paglilingkod na hindi naghihintay ng kapalit. At tulad ko na yung pinahayag ko ni San Pablo sa kanyang sulat, sa ikalawang sulat niya, sa ikalawang pagbasa kay Timoteo, anong sabi niya? Isang paglilingkod na gawa ng pag-ibig bilang mga alagad ng Diyos. Kaya kung minsan may mga tao lumalaban ng patas, kung minsan may marinig kang masana, ay magloko na rin, parang mahirap lumaban ng patas, ay sinasabi ng Panginoon sa lahat sa amin na lumalaban sa panang-patas. Anong sinasabi? Yan ang paglilingkod na may kababaan ng loob. Kaya huwag tayo manghinayang sa paglaban natin ng patas. Bakit? Kasi ginagawa namin yan bilang mga alagad ng Diyos na gawa ng ating pag-ibig
ating kapwa at sa Diyos. At yan panatagin ang ating pananampalataya. Diyan sinusubok ang ating Panginoon bilang mga iniligtas ng Diyos. Kaya pinatagdang ito, magtiwala tayo sa Diyos na hindi nagpapabayag. Palagi tayong manalangin, lalo-lalo pag-isipan pag-araw ng linggo at mga Lord, naglilingkod tayo ng tapat at patas dahil tayo mga nagmamahal na alagad